Gaya po ng nakagawian natin, gusto kong bigyang lagom, konting summary, ang mga pagbasa. Sa unang pagbasa galing kay Ezekiel ay ipinadala ang propeta sa mga kapalmoks, ang tawag ng unang pagbasa, hard of face, ang kapal ng mukha, di ba? Obstinate of heart, mga pusong bato, hindi pusong mamon, mga matitigas ang kalooban. At ano ang mensahe ng unang pagbasa? Malalaman nila na merong propeta na ipinadala sa kanila pag ikaw ay nagwika. A prophet is among them. They cannot mistake it. There is no denying it. A prophet is in their midst. Parang sinasabi ng unang pagbasa, paala-ala lang mga kapalmoks, mga garapal, may propeta sa inyong harapan. Sa ikalawang pagbasa ay nakita natin kung gaano kababa ang loob ni Pablo na umamin na meron siyang mabigat na tinik sa laman. And that's the real meaning, a thorn in the flesh. We do not know what that thorn is like. He never revealed it. They say that it could be his stuttering manner of speaking. Hindi siya magaling magsalita. Hindi siguro siya masyadong maintindihan. Medyo pangit si Pablo. Hindi siya gawaping, maliit. Kung kaya sinabi niya na meron siyang binabata, iniindang malaking suliranin na tinawag niyang tinik sa laman. 3 beses daw niyang pinanghingi sa Diyos na siya'y tanggalan ng tinik na ito sa laman. Ngunit hindi siya pinagkalooban ng kanyang hinihiling. Pero sa wakas sinabi niya, sa kabila ng lahat, I boast of my weaknesses. For behind this weakness, the power of Christ shines out more evidently. And therefore, Paul was grateful despite everything, sa kabila ng lahat. Ang gandang salita ito, sa kabila ng lahat. At ang ikatlo ay ang kwentong narinig natin mula kay Marco na dumating ang Panginoon sa kanyang bayang Sinilangan. Ang kanyang bayang Sinilangan, anong ginawa sa kanya? Ni-reject siya. Hindi siya tinanggap. Gumawa ng background check. Saan ba galing yan? Anong sabi niya? Anong alam niya? Our Tagalog is very funny because we changed the Spanish words into something else. No sabi nada means wala siyang alam. Kaya pag sinasabi natin, wala siyang sinasabi, no sabi nada, KNS, sino ba yan? Sino ba yung taong yan? KNS, este hombre. Ano sabi nada? Wala siyang sinasabi, walang alam. Kaya yan ang ginawang background check ng mga kababayan ng Panginoon. Ano bang sinasabi niya? Nada. Silch. Why? Wale. Ang mga salitang Tagalog natin ngayon. Ang ikatlo, may nagawa ba yan? Meron ba yung achievements? Yan ang kanyang background check. Incidentally, a few years ago, I was in this big bully country and I was applying in the equivalent of their Twitter while there. Dumaan ng isang araw, nada, wala. Ikalawang araw, wala pa rin. Ikatlong araw, tinanong ko na yung guide namin na marunong mag-Ingles. Sabi niya, bakit ba ako hindi makatanggap ng Weibo yata ang tawag nila doon. Sa katumbas ng Twitter sa bansang yon. Sabi niya, ay wala, hindi ka bibigyan. Father, hindi ka bibigyan. Bakit? Nakita na nila yung Facebook mo eh. Nag-background check na sila. Saan ba galing yan? Maynila. Anong bang alam niyan? Tingnan natin ang Facebook. Tingnan natin ang Twitter. Tingnan natin ang social media. May nagawa ba yan? Mahirap pagkatiwalaan yan. Maraming satsat, maraming sinasabi. Okay, yan ang paglalagom ng ating tatlong pagbasa. Kung hindi nyo pa nahalata, sa bawat pagbasang ito, sa tatlong ito, ay tinatamaan tayong lahat. Kung hindi kayo tinatamaan, ibig sabihin hindi kayo nakinig sa mga pagbasa.
hindi ninyo niliming mabuti, inunawang mabuti ang lahat. Lahat tayo ay kapalmoks. Tingnan niyo ang mga nagpaparada sa buong kapuluan ng Pilipinas. Kahit alam nilang bawal, nakahazard naman kapalmoks, garapal, nasa harapan ng shakies, nakabara, pero nakahazard naman So, anong sabi mo? Bakit ka galit? Bakit ka naiinis dyan? Manigas ka, bala ka dyan. Kapalmoks tayo lahat, lalo na ngayon sa panahon natin. Ikalawa, nagpupusong bato rin tayo. Matigas ang puso natin. Kahit na alam nating bawal, tingnan yung mayor ng Bamban, buking na, mayor pa rin siya. At may mga makapiling lawyer na pinagtatanggol siya na mahina daw ang ebidensya ng ating pamahalaan. Pero sa mga sinasabi, sa intonations, paraan ng pananalita ay hindi maipagkakaila kahit siya isinilang at lumaki sa farm. Ewan ko kung anong, baka Farmville, pero hindi ko alam kung saang farm yon. So, kapalmoks, lahat tayo'y nagpupusong bato, tinitigasan natin ating kalooban. Pagka tayo'y merong ginagawang hindi tama, garapal, ang korupsyon sa Ukraina, kaya ayaw nang tulungan ng ibang bansa sapagkat minana nila yung Soviet Empire culture ng corruption. And so, ang korupsyon sa ating bayan, kaya nababayaran lahat, garapal. Lahat tayo ay nagpupusong bato. Lahat tayo, ikatlo, ay merong pinapasan at dito ay become a little bit more personal. Lahat tayo may dinadaing, lahat tayo may iniindang sakit. Sakit sa kalooban, sakit sa kalamnan, sakit sa kaluluwa. Lahat tayo, according to medical science, there is always something in our body that needs healing at any given time. When you have a pimple and there is some pus in it, thank God your antibodies are working. It's fighting off infection. If your body cannot fight infection, you're not healthy. You have probably an autoimmune disease or a lack of immunity for that matter, the opposite of it. There is always something in us that needs healing. From the inside, on our physical side, on our spiritual side. Lahat tayo nagtatampo. Lahat tayo nakaranas ding magtampo sa Diyos. Tinikis tayo ng tadhana. May pagkakataong tayo'y nagsasabing, lahat ay ginawa ko para sa iyo, Panginoon, at ito ang isusukli ng mga marites sa akin. Pwedeng ganyan din ang karanasan ng Panginoon. Isinilang siya na sa Nazareth. Nung nakitang siya'y magaling magpaliwanag ng salita ng Diyos, ang mga tanong nila'y, ¿Quién es? ¿Quién es ese hombre? Sino ba yung lalaking yan? Taga saan ba yan? Ay naku, taga Nazareth lang naman pala. Hindi naman pala imported, hindi banyaga. Nazareth. Ano ang sabi niya? Sabi. Ano ang sabi niya? Walang sinasabi. No sabi nada. Wala siyang alam, walang sinasaad, walang salita, walang kibo, walang kakayanan. So, background check sa Panginoon, pwede din siyang magtanim ng sama ng loob sa kanyang mga kababayan. Pero ano ang magandang balita para sa atin? At ito ang mahalaga sa lahat. Ano ang pinakamatinding pasakit? Pagka tayo dinededma ng ating mga mahal sa buhay, hindi ka kinakausap ng asawa mo, o kasi meron kayong, ang tawag ng mga Italiano, seconda casa. Meron silang ikalawang bahay sa Tagaytay o ikalawang bahay sa Baguio. Pagka nag-away yung mag-asawa, yung isa pupuntang Baguio, yung isa may iiwan sa Parañaque. Hindi mag-uusap. Dededmahin. Ano ang pinakamatinding pasakit pagka ikaw ay tinitikis ng tadhana? Pagka nakarinig ka ng mga salitang dahil qualified yan, hindi ka qualified, you don't make the cut, you're too short,
Okay? I know I cannot be an officer in the army. I'm too short. So, okay lang naman yun. Tanggap ko na yan. Pero pagka ginamit na weapon yan sa akin, it's weaponized. Then that's abuse. Hindi ka qualified. You don't make the cut. You're too baba ng IQ mo. Ikalwa, pag nag-apply ang mga batang bagong graduate sa Pilipinas, ang number one requirement ay 2 years experience. Paano nga magkaka 2 years ikagraduate lang? Okay. Ang daming requirements ngayon. Mag-apply ka lang sa senior citizen ID. Ang daming requirement. Pupunta ka sa lahat ng mga barangay officials. Kinakailangan meron kang voter's ID. Kinakailangan meron kang certification sa barangay o office. At marami pang iba. Senior citizen ID pa lang yan, ha? Pag na-apply ka bilang security guard, 2 years college. Pero pag ikaw ay gustong maging senador, walang requirement. Kahit isang tangat kalahati, pwede maging senador at presidente ng Pilipinas. This is the world as we know it. And I'm not too happy about it. Hindi ka qualified. People do background checks. And background checks nowadays means looking at your digital footprints, looking at your Twitter, X, and looking at your WhatsApp, and looking at your Facebook, and looking at your Google footprints, your digital footprints. Mahirap maging tao ngayon, mahirap maghanap ng trabaho, mahirap magpakabait kasi pagka nagsalita ka ng tama, ikaw pa ang masama, ikaw ang duduruhin ng mga nakahazard sa Doña Soledad at sa mga kalye sa buong Pilipinas. Ano ang magandang balita para sa atin? I always do this because I've been an educator for 48 years. This is my 48th year. I'm starting my 49th actually. And what does that mean? My students nowadays are different from my students 20 years ago. Ikalawa, una, hindi nagbabasa. Pero kinukonsulta si Mr. Google. Pag nag-assign ka ng reading material, hindi babasahin yon. Ang kukonsultahin ay Google. At doon makakita ka ng summary. Yung paglalagom ng isang makapal na libro. Kaya ang matindi, okay lang naman yun matindi na makikipagtalo sa akin. Nabasa mo ba yung libro? Hindi makasagot. Ang nabasa niya ay summary sa Google at nakikipagtalo sa teacher. Okay, ang good news sa atin ay ito. Even Christ had his thorn in the flesh. Even Christ was rejected. Even Christ was done a background check. They checked his profile. And so what did they find? Anak pala ng karpintero. Cross. Taga Nazareth lang pala, malaking cross. Walang sabi. Check. No sabi nada. Bakit? Taga Nazareth lang naman pala yan So sino? Walang sinasabi yan. Pero ano magandang balita? He is a prophet. A prophet is in your midst. In the first reading from Ezekiel, you hard of face, kayong mga kapalmoks, kayong mga garapal, kayong mga pusong bato, makikita ninyo na may propeta sa inyong harapan. Paalaala lang, makinig kayo dyan. At lambutan nyo ng konti inyong pagmumukha, sapagkat may propetang padala at sugo ng Diyos. Tayo ngayon ay dapat maging mapanuri. Kung ating chinek ang profile ng Panginoon at tayo sumang-ayon sa mga taga-Nazareth, palitan natin yung ating social media platform and look at Him from the inside out, from the POV, the point of view of faith. And what is that POV that the three readings are talking about? He is a prophet. Kahit saan mo ilagay ang camera, sa taas, sa baba, sa ilalim, sa harapan, POV. Our Lord is a prophet. He is sent from God. He comes from above. He is sent by the Father. Ano ang leksyon para sa atin at ipalay natin? Kung ang Panginoon ay propeta na dapat kilalanin,
at tayo'y may iniindang mga tinik sa laman, alalahanin mo, may sinasabi ka, may sabi ka, meron kang say. Ano yan? You are a child of God. God loves you beyond your imagination. And God wants your best. And God wants your salvation. God loves me, even if I am imperfect and sinful and short and no longer young, no longer marketable. I was the one who, among the first who started these videos of my homilies when I was a bit younger. I was still marketable, but then I realized that I cannot compete anymore with the younger ones, guwapo, bata. So, hindi na ako gumagawa ng mga videos ng homily ko. But I'm a good writer. So, everywhere I go, I realize that I have Mexican priests who tell me they check on my homilies, in my written homilies. They don't understand everything because sometimes I switch to Tagalog, but the English they can understand. When I go to Mindanao, they tell me, Father, I check your homilies, and then I translate it to Bisaya. Not that I'm bragging, but I'm telling you, believe in yourself. God loves you. May sinasabi kayo. At saan nakabatay ang inyong saber? Yung inyong kaalaman, may dignidad ka. You were created in the image and likeness of God. And God wants your best and your fulfillment. God wants you, your fullness of life. I have come that they might have life and have it in abundance. Bakit? Anak tayo ng Diyos, sinagip tayo ni Kristo, at tayo ay lahat ay tagapagmana ng langit.